Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay yung kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang Pariseo, sinabi nila kay Jesus, umalis ka rito, sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes. At sumagot siya, sabihin ninyo sa alamid na iyon, na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas, gayon din, sa 3 araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit, dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanya mga sisiw, ngunit ayaw mo, kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa inyo, hindi muna ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Recap, ang unang gabi, pinag-usapan natin yung awareness, kamulatan. Sapagkat ang mahalagang tanong ay, where are you? Nasaan ka ngayon? Mahalagang kamulatan para alam natin kung paano tayo magsisimula, saan tayo magsisimula. Ang ikalawang gabi, pinag-usapan natin na anuman ang ating nakita, the awareness that was made through us, in us, either gives you pain or change you, but awareness should lead you to gratitude. To gratitude. And when we talk about gratitude, the challenge is to make ourselves better today than yesterday. That was what we discussed last night, because the glory of God is for man fully alive. Ang pagpapakita ng pasasalamat sa Diyos ay baguhin ang ating mga buhay sa pang-araw-araw. Hindi biglaan, paunti-unti, dahan-dahan. Ngayon, ang mahalaga ay ano man ang mangyari, pinagpapatuloy natin upang matapos natin ang ating sinimulan. Natapos natin o matapos natin ang ating sinimulan. Paano natin tatapusin? That we may persevere, as the first reading have said, that to the end, you persevere and pray. You persevere and pray. Bakit po mahalaga ang perseverance, pagsusumikap? Bakit mahalaga? Sabi ko nga kahapon, kung walang gagawin, walang pagpapalain. Magsimula ka sa konti, at least you start on something, because whatever something you have started, at least God has something to bless in you. If you done nothing, there's nothing to correct, there's nothing to improve.
But if you have done something, at least you have something to improve. You have something to improve. But the greatest struggle is to endure. To endure. Yung tapusin. Perseverance is to endure all the difficulties in spite of the inability to accept and receive what you hope for. Nakakapagod kasi pag walang resulta yung inyong ginagawa. 'Di ba? Hindi mo alam kung hanggang kailan ito, hanggang kailan kaya ito. 'Di po ba, no? But in spite of that, Saint Ignatius of Loyola have said, you must be willing to delay your gratification. To delay your gratification. Bakit tayo nandadaya sa diet? Kasi sumusuko kagad tayo. Bakit tumitigil sa pag-aaral? Sumusuko kagad tayo. Mga minamahal na mga kapatid, bahagi ng paghuhubog ng ating pagkatao, ang sabi nga ay magtiyaga, magsumikap. Minsan tinitingnan mo ang relo at sasabihin mo, ang tagal ng oras. Minsan naman, pag gustong-gusto mo, sasabihin mo, ang bilis ng oras. Pero ang tinuturo ay, hindi yung nararamdaman mo tungkol sa oras, kundi tingnan mo ang ginagawa ng relo. Ano ang ginagawa ng relo? Hindi siya tumitigil. Hindi siya tumitigil. Sabi natin kahapon, how to eat an elephant? One bite at a time. Ang relo ba, oras-oras kung magsabi? Hindi. Isang segundo sa bawat pagkakataon. Little by little. My dear friends, my brothers and sisters, whether you like it or not, if you want to develop strength, you must be willing to carry some weights. Mahirap yung gusto mong lumaki yung katawan mo, pero ang binubuhat mo lang, kutsara at tinidor. Hindi katawan ang lalaki doon. Ano po? Tiyan lang. Di po ba, no? Tiyan lang. Yung iba nahihiyang sabihin na malaki ang tiyan, anong tawag nila dyan? Lower chest. Lower chest. O kaya ay potential muscle. Di ba, no? Pero kung gusto mo yan ay maging muscle, abay mag-exercise ka. At tsatsagain mo, dahan-dahan, dahan-dahan. To persevere, as Martin Luther King have said, is to run towards your goal. To run towards your goal. But if you cannot run, you walk. If you cannot walk, you crawl. But never stop pursuing your goal. Kasi pag tumigil ka, hindi mo talaga maaabot. Hindi mo talaga maaabot. Hindi bali na ikaw ay gumagapang, at least lumalapit ka. Pero kahit kailan, hindi ka makakarating sa iyong pupuntahan kung hindi ka hahakbang. Dahan-dahan. Anak, dahan-dahan. Sabi ko nga kahapon, sadyang may mga bagay na hindi nyo pwedeng madaliin. Ano mang bagay na minamadali, mabuay. Ibig sabihin, walang tibay. Ang biglang yaman, madaling mawala. Mga minamahal, dahan-dahanin niyo. Ano sabi sa wikang Bisaya? Hinay-hinay, basta kanunay. Little by little, consistently, little by little.
Kahit gaano kadami ang hugasin, isa-isa. Kahit gaano kadami ang labahin, isa-isa. Kahit gaano kalayong lalakarin, one step at a time. It is a discipline. As many times I have said this, discipline is never about punishment. Discipline is embracing certain habits so that we will be able to live a life of excellence and distinction. Little by little, your children will never grow as God demanded them to become if you will not discipline your children. Little by little, by reminding them of what they ought to do. Praying before meals is a discipline. Praying before meals is a discipline. People don't pray before meals not because they do not like to pray, but they have failed to develop the discipline. Going to Mass is a discipline. Going to Mass is a discipline. It takes time, it takes practice. To be quiet, to be silent is a discipline. Not to raise our voice is a discipline. There are things we thought it's a gift. No, it is a product of discipline. To take a bath is a discipline, whether you like it or not. To brush our teeth is a discipline. There are things that we have learned through time. Take note, there are things we have learned through time. Sadyang sa panahon na dumadaan araw-araw sa iyong pagsusumikap, matututunan mo mga bagay na iyong pinagsisikapan. Sa una, parang imposible. Ano sabi ng mga maraming manunulat? What prevents you from becoming your tomorrow is the doubt you think today. What prevents you from becoming your tomorrow is the doubt you entertain today. Kasi pag sinabi mo hindi mo kaya, hindi mo talaga kakayanin. Tandaan po ninyo yun. Pag sinabi mong hindi mo kaya, hindi mo talaga kakayanin. Pero pag sinabi mong kakayanin mo, kakayanin mo. Kakayanin mo. Merong mag-ama na nakatayo sa harapan ng restaurant, tinitingnan nila yung presyo ng eat all you can. Mag-ama. Nakalagay doon, lunch, $9.50. Matagal silang nakatitig, nauna sila sa pila. At sabi ng ama sa kanyang anak, "Anak, kaya ba natin ito?" Hindi yung $9.50, yung kakainin nila, na sulit sa $9.50. Di pa ba, anak? Kasi marami sa atin, pag kumakain sa Eat All You Can, habang kumakain, kinukwenta, $9.50 na ba ito? Kahit putok na ang tiyan, parang hindi pa. Kukuha pa rin. Kukuha pa rin. Diba? Luluwagan na ang belt. Kukwentahin, kulang pa. Kukuha pa rin. Nahihilo-hilo na. Kukuha pa rin. Mamamahinga ng konti. Mag-CCR para may lugar. Kaya walang CR ang mga Eat All You Can. Napansin niyo ba yan? Para hindi ka makapagbawas doon. Pero bakit nga ba ganon? Kasi kung gusto, may paraan. Pag ayaw, ang daming dahilan. Ang daming dahilan. Discipline. Minsan,
Hindi natin napapansin ito dahil hindi naman natin nakaugalian. Di ba? Kahapon, may nangungumunyon, nakaganon ang kamay, at nakatingin sa akin. Gusto kong tanungin, saan po ba? Take out? O dine in? Di ba? Ano? Pag take out sa kamay, di ba ba? Ano? Ay sabay, di mo alam. Nung binigay ko sa kamay, dine in pa lang gusto niya. Di ba? Ang hirap, no? It's a discipline. When you receive the body of Christ, to say Amen is a discipline. The body of Christ, thank you, Father. Ano ka? Di ba? Tapos, ay. Nakalimutan mo. Little things is all about discipline. You can never achieve your dreams without discipline. Nung na-stroke ako, ang unang winorkout or pinapaayos ay cholesterol. Cholesterol. Dahil ikaw ay nag-angioplasty, kailangan mababa ang cholesterol. Ano ang normal cholesterol? Dati 150, ginawang 120. Di po ba, anak? Pero ang requirement sa akin, 50. 50. Father, kayo, na-angioplasty kayo, 50. I wanted to justify myself by researching ano ba talaga acceptable. Pero, hindi naman nakipagtalo ang doktor. Bahala ka sa buhay mo. Pero ito dapat para sa'yo. 50. Ano pa? From 87, 71 na lang ang timbang ko ngayon. Bakit? I have to discipline myself not to eat the things I'm supposed not to eat. Wala, titingnan mo na lang, di ba, ano? At pag gustong-gusto mo yan, ano sinasabi ko sa sarili ko? Ay, nakakain na ako niyan dati. Ganon talaga. Kayo, ang daming mahilig magpakain. Gusto pakainin ako. Ano po? Agahan, tanghalian. Yung feeling ko, gusto nyo na akong patayin. Ano ba? Wala eh. Pag umorder ka ng konti, dagdagan mo, Father. Diba? Before the pilgrimage, I have my blood test just to know where I am coming from. Tapos, nakita doon ang cholesterol ko ay 36. 36. Ano po? Sabi ng doktor, kumakain ka pa? Oo. Diba, ano? It takes discipline. Hindi biglaan yun. Maraming pagtitiis yun. Maraming sakripisyo yun. Hindi yun nakukuha sa prayer. Tandaan ninyo, may mga bagay na hindi nakukuha sa dasal. Di pa ba, ano? Father, ang taas ng blood sugar ko. Naintindihan mo ako dahil diabetic ka. Opo, nanay. Father, ipagdasal mo naman na bumaba. Sabi ko, nanay, nakita ko kayo doon sa Contis. Binabanatan niyo yung paborito ko, Mango Bravo. Paborito ko yun eh. Ano po? Oh, ano sabi ng matanda? Ay, anong gagawin ko, Father? Bawasan niyo ang kanin. Bawasan niyo matatamis. At bawasan niyo yung iniinom niyo juice. Lalong-lalo na yung Mango Bravo. Tumungo matanda. Sabi niya, pray over mo na lang ako. Bakit? Feeling natin, pwede tayong hindi magbago basta nagdadasal. No? Ano sabi ni Saint Benedict? Ora et labora.
You pray while you work while you pray. Mahalaga na nagsusumikap ka sa iyong ginagawa habang ikaw ay nagdadasal. At nagdadasal ka sa iyong pagsusumikap. Mahalaga yun. Hindi pwedeng ang dami mga magulang, Father, ipagdasal mo naman yung aking mga anak maging mabuti. Turuan yung maging mabuti. Kayo ang kasama ng inyong anak, hindi ako. Di po ba? Father, pagdasal mo naman ang asawa ko maging mabuti. Sabihin mo sa kanya, hindi naman ako ang pinakasalan yan. Di po ba? Ano? Kayo ang magkasama. Kayo ang magkasama. Malaga na kaya nating tanggapin na may mga bagay na hindi pwedeng hindi kumilos. Mahalaga yun. Hindi ka makakakuha ng maayos na trabaho kung hindi ka mag-a-apply. Hindi ka mapropromote kung ang ginagawa mo lang sa araw-araw ay ang inaasahan sa iyo. Keep that in mind. Don't expect promotions if you are only doing what is expected from you. Paano kayo promote? Ginagawa mo lang yung dapat mong gawin. Ay, pero Father, yun lang ang dapat kong gawin kasi yun lang naman ang binabayaran sa akin. Huwag kang aasa na ikaw ay ma-promote. Sapagkat ang hinahanap ng iyong supervisor ay may malasakit, may pagsusumikap, at sabi nga, gumagawa ng mga bagay kahit hindi inuutusan. Diba, Mahalaga yun. Hindi naman mahirap intindihin yun, hindi po ba? Ngayon, ano sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Roma? Sabi niya, tribulation produces perseverance. Perseverance produces character. And character produces hope. Produces hope. Yung pag-asa, hindi yan, sabi nga'y nakatingin lang sa langit at pag-asa. Hindi. Pag-asa. Ang pag-asa ay may kabalikat na pagtatrabaho. Hope is a product of character. Character is a product of perseverance. Ano yung mga bagay na hindi mo naabot? Kung ano man, ang dahilan nun ay hindi mo lang talaga pinagsikapan. Maganda yung mayroong kang adhikain. Bago man lang ako matapos ang kontrata dito, makapagpagawa ko ng bahay. Mabayaran ang bahay. Di ba? Sana mayroon kayong ganun, ano ba? Ang pangarap mo ay merong maipon. Nangarap ako mag-Saudi. Kaya ako naging mechanical engineer. Nung ako'y nag-aaral ng college, o bago mag-college, ang sikat na sikat nun, Aramco. Lahat ng tao sa probinsya gustong mag-Aramco. Dalawa ng aking tiyo, nag-Aramco. Kaya ang laman ng utak ko, Aramco. Di ba? Mag-engineering ka para ikaw ay makarating sa Aramco. Yun lang yun. At tuwing uuwi, magdadali yun, napakadaming balikbayan box. Alam ko, naiinggit ang nanay ko. Kasi, pagbukas, wow, ang daming chocolate, wow, ang daming gamit, wow, ang daming Betamax. Yun lang naman tayo naman. Hindi na alam ng mga tao kung ano yung Betamax, di pa ba, na? Ayun yung sikat nun eh. Di ba?
Naiinggit ang aking mga magulang. Oh, at least mayroon kang pangarap. Pangarap. Di ba? Nakatapos ako ng mechanical engineering. Nakapasa ako sa board. Ano po? Nakarating ako sa Saudi, sa Middle East. Pero hindi mechanical. Pare. Sabi ni Lord, at least I answered your prayer. Di ba, anak? O, nakarating ka. Nandito ka, anong gagawin mo? Uwi na. Uwi na. Di ba? Sapagkat hindi lahat na nakarating dito, may naipon. Hindi lahat na nakarating dito, nag-retire ng masaya. Ano pinagkaiba? Disiplina. Disiplina. Malungkot na kwento, iniwan mo ang iyong pamilya para kumita ka ng mas malaki at ayusin ang pamilya. Nung kumikita ka na ng malaki, gumawa ka ng bagong pamilya. At nasira ang dating pamilya. Anong kwento nila? Pag misa, hindi pinapakita ang mga tao sa misa. Alam niyo ba yun? Sa misa, hindi pinapakita yung mga tao. Bakit? May nagrereklamo. Bakit? Natatakot sila na meron silang katabing iba. Di ba ano? Nagsimba ka. Hinahanap ka ng asawa mo. Kilala ko yung katabi niya. Totoo ang chismis. Mga minamahal na mga kapatid. Yan ang malungkot na kwento, no? Dininig ng Diyos ang iyong panalangin na ikaw ay makarating dito. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin na magkaroon kang maayos na hanap buhay. Dininig ng Diyos ang maraming bagay, pero nakalimutan mo ang dahilan kung bakit ka naririto. Do not forget why you are here. Because you have prayed to be here. You were blessed because in the very beginning your prayer was so sincere. Kindly listen to that. Dininig ng Diyos ang iyong mga panalangin dahil sa simula ay ang inyong mga panalangin ay punong-puno ng pananampalataya at pananalig. What have we become? That's one of the most important questions. What have we become? The second important question is, what others have become because of you? Anong nangyari sa iyo? Anong nangyari sa ibang tao nang dahil sa iyo? Your prayers were answered because in the very beginning, it was so sincere. As I always say this, the awareness that leads to gratitude, gratitude that leads to become a better person today than yesterday. Will always be what? Will always be made accountable at the end. Maiksi lang ang buhay. Maiksi lang ang buhay. Palagi ko yan sinasabi. May mga taong nagplano kagabi kung anong gagawin nila sa araw na ito. Pero hindi na nagising. May mga nagplano kaninang umaga kung anong gagawin ngayong gabi, pero di na umabot.
Sino nakakaalam? Sino nakakaalam? Wala. Tanging Diyos lamang. Di po ba, na? At pag ikaw ay magpapabaya, sino sisisihin? Walang iba kundi ikaw. Hindi ang iyong employer, hindi ang iyong tinitiran, lalong-lalo na hindi ang simbahan, kundi ikaw. We have to be accountable. As many times I have said this, you never let go of your dreams just because you fail. You change your plan, not your dreams. You change your plan, not your dreams. There are many ways to achieve our dreams. Maybe the plan is not right. It's not right. Kung nangarap ka na ikaw ay maging maunlad, higit ang pangarap ng Diyos para sa iyo. Kung nangarap ka ng iyong mga anak ay maging maayos, higit ang pangarap ng Diyos para sa iyong mga anak. Kung nangarap kang umunlad, higit ang pangarap ng Diyos na ikaw ay umunlad. Kaya nga palagi ko sinasabi yon. Idulog mo sa Diyos upang mayroong pagpapalain ng Diyos. Sinong hindi nagkamali? Wala. Lahat nagkakamali. Anong pinagkakaiba? Yung iba ay nagbago sa kanilang pagkakamali. Nung nalaman mong mali talaga ito, baguhin mo. Baguhin mo. Sapagkat hindi ka maliligtas dahil attend ka ng Misyong Pilipino. Hindi ka maliligtas dahil attend ng recollection. Hindi ka maliligtas dahil simba ka ng simba. Maliligtas ka sa pagsusumikap na baguhin ang iyong buhay ng dahan-dahan. One step at a time, little by little, regardless how difficult, endure. Sa Ebanghelyo nga, kahit si Jesus, sinahadlagan ni Herodes, di po ba na? Ang alamid na yan, di ba? Maraming alamid sa buhay natin. Maraming alamid. At hindi lahat ng gumagawa ng mabuti, kaibigan mo. Kaya nga sinasabi ko doon sa mga nanay, nanay, huwag niyong pagalitan ng anak niyo pag kayo pinagbabawalan. Para yan sa inyong kabutihan. Kasi nanay, pag binibigay na sa inyo ng inyong mga anak ang lahat ng gusto niyo, ang gusto niyong kainin, ibig sabihin, pinapatay na kayo. Feeling nyo lang yun, love kayo. Anong natutunan ko? Magandang tanda nito, mga minamahal na mga kapatid. Pag sinabi ng doktor, pwede mo nang kainin kahit ano, ibig sabihin nun, wala ka ng pag-asa. Tandaan mo yon. Hindi ka mahal ng doktor. Wala ka ng pag-asa. Pag pinagbabawalan ka, ibig sabihin, may pag-asa pa. Yung iba, pag pinagbawalan ng doktor, anong ginagawa? Naghahanap ng ibang doktor. Di ba? A real friend are people who will tell you what you ought to hear, not what you want to hear. Hindi lahat ng pumupuna sa iyo, hindi lahat na nagtatama sa iyo, kaaway mo. Ang iba doon, sila ang tunay na kaibigan mo. Pag pinuna kayo, huwag kayong sasagot agad. Ano sabi ko? Seek the grace of understanding. Bakit niya sinabi yon?
bakit niya sinabi yun. Di po ba, no? Mahalaga yun. Hindi yung pag tayo pinagalitan, hindi na tayo tumanda. Kung anong inuugali natin nung tayo maliliit, yun pa rin ang inuugali natin pag tayo matanda na. Ano? Nagtatantrum? Tumanda sa edad pero hindi nag-mature. Maraming tumatanda pero hindi nag-mature. Pag nagkukwentuhan sa loob ng simbahan siya, "Shh, ate, wag ka masyadong malakas ang boses mo." Ba, magagalit sa usher. Bakit sa ibang simbahan nila? Di ba, no? Pag kinokorek ka, pagmamahal yun. Kaya nga sabi na, don't correct a fool, for they will despise you. Ang kinokorek lamang, yung mature, no? Ay mahirap naman, pag may mali, tatanungin, mature ka? Di naman, di po ba, no? Hindi naman talaga lahat mature, di po ba, no? Hindi. Sapagkat, ang maturity ay ano? Dumaan yan sa maraming karanasan. Maraming karanasan. Ito pong damit na ito, regalo nyo. Hindi ko na ito hubarin, isusot ko na pa uwi. Regalo ninyo. Hindi nyo lang ako pinakain, meron pang choosable. Ano po? Ang aking tanong sa aking panalangin, bakit kaya ako mahal na mga ito? Nakakatakot pag masyado kayong mahal. Nung Miyerkules, sabi nung kasama ko na kumakain ng tanghalian, sabi niya, "Father, mangako ka, pag namatay ka, hindi ka magpapakremate." Patayan na kagad na pinag-uusapan. Ano ko? Hindi ko sinasagot. Tapos sinulit, "Father, basta huwag kang magpapakremate." Hindi ko sinasagot. Tapos sabi niya, para may relic. Oh, kita mo na. Hindi ka papatay. Gusto na kumurot eh, no? Alam ko, mahal mo ako. Di ba? Kahit pagod na galing sa pilgrimage, nag-oo ako sa imbitasyon dahil gusto ko magpasalamat. Magpasalamat sa marami sa inyo na nagdasal na ako'y gumaling. Salamat. May kapatid akong pari, nakasabay ko sa stroke. Ngayon, baldado pa rin. 2 years na. Sabi ko sa kanya, baka makukuha yan sa acupuncture. Sabi niya, ang dami ko na acupuncture. Diba? At tinatanong niya sa akin, bakit magaling ka na, ako hindi? Ang hirap sagutin nun. Diba? Kasi kung sasabihin ko naman, kasi baka maraming nagdasal. Baka tanungin niya sa akin, bakit ako wala? Ano? Maraming tanong. Maraming tanong. Narito ako para magpasalamat. Dahil ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ang utang na loob ay tinatanaw. Tumatanaw ako ng utang na loob. Ang alam ko, ako pa lang ang mission priest na naka-4 na misyong Pilipino. Diba, no? At sabi ni Romel, ikaw nire-request. No? Di ba? Hanggang kailan, hindi ko alam. Tumatanaw
ng utang na loob. Hoping someday when I see you, you are a better person today than yesterday. It is something I cannot decide. It is something I can simply encourage. But to become a better person today than yesterday is your choice, not mine. I'm humbled by your love, by your care, by your concern. Ano lang aking pakiusap? Hindi lang ako ang pari. Listen, hindi lang ako ang pari. Mahalin niyo rin sila, hindi lang ako. Nakuha po niya? Mahalin niyo rin naman sila, hindi lang ako. Father, masungit sila eh. Masungit din ako, minahal niyo lang ako. Mas malaki lang ang inyong pagmamahal kaysa aking pagsusungit. Pero Father, ang arte nila eh. Maarte din ako. Mas malaki lang ang inyong pagmamahal kaysa aking pag-aarte. Ano sabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto? Love bears all things. Believe in all things. Endure in all things. Hope in all things. Kung kulang ang perseverance, dagdagan ang pagmamahal. Inuulit ko, kung kulang ang perseverance, dagdagan ang pagmamahal. Dahil kahit ano kalaki ang balakid, kung malaki ang pagmamahal, kayang pagtiyagaan. Kaya tayo nauubusan ng pasensya, kulang na ang pagmamahal. Dagdagan ang pagmamahal. Dagdagan ang pagmamahal. At least at the end, you will know that we will not be asked by what we have done, how much money we have, where we have been, what titles we have gained. We will be asked with one simple question: how much love you have given? How much love you have given? Minahal mo ba yan? Di po ba, anak? Sabi ko nga kahapon, magsimula ka sa pamilya. Dagdagan ang pagmamahal sa mga anak. Dagdagan ang pagmamahal sa asawa. Dagdagan ang pagmamahal sa kapatid. Dagdagan ang pagmamahal sa magulang. Dagdagan ang pagmamahal sa trabaho. Dagdagan ang pagmamahal sa iyong kinabukasan. Hindi tayo palaging may bukas, no? Nung na-stroke ako, palagi kong binabalik-balikan ang karanasan ko sa aking yumaong spiritual director. Alam na ng iba ito, na minsan hindi siya sumama sa almusal at sinundo ko siya sa kanyang kwarto. At nang magbukas siya sa kwarto ng pinto, bihis na bihis. Bihis na bihis. Ano ibig sabihin ng bihis na bihis? Naka-clerical, naka-Roman collar, naka-pantalon, naka-suit, naka-medyas, na hindi naman yan ginagawa sa pang-araw-araw. Kaya tinanong ko siya, ay hindi namin alam, Father Ben, na may lakad ka. Sabi niya, wala akong lakad. Ay ba't bihis na bihis kayo? Sabi niya, kasi kagabi, nahirapan na akong huminga. Paano ngayon? Nagbihis na ako. Para pag nakita niyo ako patay ngayong umaga, at least disente. Di ba, ano? Nung na-stroke ako,
pumapasok sa isip ko yun. Kasi pag ikaw ay na-stroke, nung ako'y na-stroke, ang meron lang ay tenga at bibig. Nakakarinig, nakakapagsalita, pero hindi makakilos. Ano ang tanong na aking mga kapatid na pari? Nung ako'y na-stroke, nung ako'y nakabangon na, sabi nila, bago ang brief mo. Yun lang ang concern, no? Bakit? Kasi nung sinabihan ako, Father, ililipat na kita sa ICU. Opo. Father, magdadiaper tayo. Ay, siyempre, pag nag-diaper ka, tatanggalin ang pantalon mo, di ba? Ano? Alangan mang ipatong yung diaper sa pantalon. Eh, gusto kong imulat ang aking mata kasi gusto kong tingnan kung sino mga nanonood. Totoo yun. Nung hinubad ang pantalon, gusto ko, Lord, sinong nandyan? I'm sure nanonood sila. Di ba? Bagamat hindi ko nararamdaman na binababa. Di ba? Ano laman ng isip ko? Lord, nakita na nila. Di ba, na? Bakit mahirap yon? Nagmimisa ako. At kung nagsisimba yan, the Lord be with you. Sasagot siya, and also with you. Nakita ko na yan. Di ba, ano? You do not know how you will be humbled. Don't wait for the last day. Don't wait for the last day. Pero pwede mag-practice mamaya. Magbihis kayo. Hindi naman masama yun. Kasi sanay tayong magsuot na sa pantulog, yung gula-gulanit, di po ba, ano? Magbihis kayo para feel ninyo. Tingnan natin kung makakatulog ka, di ba ba? Ipakita mo sa misis mo, ipakita mo sa mister mo, bihis na bihis ka. At sabihin mo sa kanya, I will miss you. And you kiss him, truly I will miss you. Diba, na? Sasabihin ng mister mo, bakit? Feeling mo ba, kukunin ka na ni Lord? Kaya ka nagbihis? Sabihin mo sa mister mo, maganda ba? Oo, darling, ang ganda mo. At least sa huling pagkikita, nakita mong maganda ako. Kukunin ka na ba? Sabihin mo, hindi ako, ikaw. You do not know. You do not know. I dare you, you will never know. Ano sabi ng Diyos? You fool, I will take your life tonight. You fool, hangal. Pangit sa Tagalog, no? Hangal. Babawin ko ang iyong buhay mamaya. Pag kinuha, anong maiiwan? Anong maiiwan? Di ba, no? Ngayon, ayaw mong pakuha mamaya. Anong ipapangako mo sa Diyos? Hello? Ayaw mong pakuha mamaya. Baka bukas. Anong ipapangako mo sa Diyos? Don't wait for tomorrow because tomorrow might not come. Don't wait to tell the people around you that you love them. As I have said, there is no such thing as a silent gratitude. It is always being said. It is always being shown. Again, my brothers and sisters, persevere.
Do not be afraid of tribulation. Do not prevent the becoming of your dreams by embracing doubts today. Hope in the Lord. Hope in the Lord. Persevere. Believe in all things. Bear all things. Hope in all things. Maiksi lang ang buhay. Maiksi lang ang buhay. Ang akin lang habilin ay ang akin lang pakiusap. Dagdagan ang pagmamahal sa mga tumatandang magulang. Dagdagan ang pagmamahal sa tumatandang magulang. Bakit? Ilang araw na lang, Pasko na. Kung kayo ay totoo sa inyong sarili, itanong nyo, ilang Pasko na lang meron sila? Kung iilan na lang Pasko yan, huwag mo nang bibigyan ng sama ng loob. Alam ko, nagtitipid kayo, pero pag kayo nakaipon, dalawin nyo ang inyong magulang. Gusto nila kayo makita. Hindi nila gustong kayo ay yumaman lang. Isang kwento ng ating kababayan na galing dito sa gitnang silangan, hindi umuwi dahil inipon ng pera, ngunit pag-uwi niya, dinatna niya ang kanyang nanay na nakaupo sa silya. Pagmano niya, walang reaksyon. Yung pala, hindi na nakakakilala. Sayang ang regalo kung hindi na nakakakilala ang pagbibigyan. Maiksi lang ang buhay. Maiksi lang. My dear friends, my brothers and sisters, the goal of a misyong Pilipino is not to learn something, but to become a better person. A more loving, more patient, a person who endures, because life is short and death is certain. Do not forget this. This is the last night. Sapagkat anuman ang mayroong simulain, mayroong katapusan. Anuman ang simulain, mayroong katapusan. I pray that God will grant the desires of your hearts. But I pray also that you will endure and persevere so that your heart's desires will be granted to you. Amen. Ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ito ay tinatanaw. Habang buhay ko pong tatanawin ang inyong mga pagmamahal. Ano po? Ang inyong mga pagmamahal. Hari nawa suklian ng Diyos ang inyong mga kagandahang loob. Nagsimula ang misa sa napakahabang prosesyon. Di po ba, anak? Kami, pag nakakatatlong awit ang communion, kulang ang lay minister. Pero kanina sa ofertory, sobra sa 3 awit ang ofertory. Ibig sabihin, kulang ang pari. Salamat sa pagmamahal, ang aking habilin. Mahalin niyo rin po ang ibang pari. Ano pa? Mahalin niyo rin. Pang-4 ko na ito, bisita pa rin. Ano po? Pero sabi nga nila, habang buhay ka, mamasyal ka. Hindi kung kailan ka patay na, saka paikot-ikot ka pa. Ano po? Salamat. Ano po? Nagkita-kita muli tayo. Hari nawa,
magkita-kita ulit. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsitungo kayo, tingin na pagpapala ng Diyos. Naway patuloy kang ingatan ng Diyos, ilayo ka ng Diyos sa lahat ng uri na kapahamakan. Patuloy kang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at kung meron ka mang karamdaman, sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus na taga-Nazaret, Panginoon, pagkaluban mo na kagalingan itong iyong anak na may karamdaman. Tuwangan nawa kayo ng Diyos anumang suliranin o problema sa buhay na meron kayong hinakaharap. Nawa ay dagdagan ng Diyos ang inyong mga pananalig at pananampalataya sa Kanya. Sa bawat iniisip, sa bawat gawain, naway gabayan kayo ng Diyos. Nawa ang inyong mga pamilya ay pagharian ng Diyos ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo. Kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Kung kayo man ay mayroong galit, sama ng loob, pagtatampo, paghihinala, dala ng pagkukulang o pagkakamali na sino man, lalong-lalo na na sarili mong kamag-anakan, naway meron kang pagpapatawad upang merong paghilom sa mga sugat na ito. Kung ano man ang iyong mga panalangin, manalig ka na ipagkakalob ito ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay mapagbigay hindi dahil tayo mabuti, kundi dahil siya ay mabuti. Kung ano pa man ang iyong mga hinihiling, naway maging kalugod-lugod ito sa Diyos. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Biran, gayon din ni San Jose, ikaw ang iyong mga mahal sa buhay at kanyang pagpalain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang Santa Misa, patuloy nating mahalin at paglingkuran ang Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po.